Hindi ko nga alam kung anong uulamin namin ngayong araw at habang nag-iisip nga ako, inuna ko nga muna ang magsalang ng sinaing para kapag nakaisip na ako at least may kanin na kami, ulam na lang ang lulutuin. Paalala ko nga lang pala mga mamis, kapag nagsasaing ako, 2 beses kong hinuhugasan yung bigas. Mapa white rice o red rice man yan. Meron kasing iba akala nila hindi ako naghuhugas ng bigas porket hindi ko na isasama sa video. Habang inaantay ko nga na maluto yung kanin, ito nga't nagsalang muna ako ng mga lalabhan ko. Marami na talaga ako nalabhan ng mga nakaraan, hindi ko na lang na-vlog. Ngayon, ang mga lalabhan ko muna, ito nga sapin ng sofa bed ko, pati yung mga kumot at punda. Dapat nga yung mga damit muna namin ni Atina yung unahin ko kasi una talagang nilaban ko nung nakaraan na yung mga damit ni Daddy. Pero nung nakita ko naman na hindi pa ganun kadami yung labahan namin ni Atina, tapos marami pa naman kaming masusuot, sabi ko unahin ko na nga lang muna tong mga kumot punda, pati na rin yung sapin sa sofa bed. Nung mga oras naman na to ay luto naman na yung sinaing ko. Habang inaantay ko naman na matapos ako magpaikot sa washing, ito atasikasuhin ko muna yung mga nag-order ng sabon. Konti na nga lang ulit yung natitira kong stocks ng sabon at naramdaman ko na baka maubusan na naman ako, kaya nagtabi na ulit ako ng para sa akin. Hindi ako pwedeng maubusan nito mga mamis kasi ito lang talaga yung pag-asa ko kapag tinitigyawat ako. Nung natapos naman ako magpak ng sabon, lumapit naman sa akin si Atina kasi nga naglalambing. Gusto kasi niya magpabili ng badminton. Dapat kasi talaga ang gusto niya ay mag-enroll siya doon sa school nila ng badminton activities. Pero kasi sabi namin sa kanya, dagdag bayad na naman. Kaya sabi ko, bibilhan ko na nga lang siya ng badminton set pagkatapos kaming dalawa na lang ang maglalaro tuwing hapon doon nga sa labas. Pero ang sabi nga namin ni Daddy sa kanya, i-check pa nga din namin kung kakayanin pa ng budget na maisingit yung pag-enroll niya nga doon sa badminton activities. Hindi kasi malino yung sinasabi ni Atina na 200 pesos daw ang bayad sa may badminton nga sa school nila. Sabi namin sa kanya ng daddy niya, linawin niya muna, tanungin niya muna ng maayos sa teacher niya. Kung yung 200 pesos ba na yung nabayad ay pang 1 day, 2 days, 3 days or per 1 week na. Sabi kasi ni Atina may session daw yon. So kung pang 1 day lang yung 200 na yun mga mamis, tapos sa isang linggo meron silang 3 to 5 session, ay hindi talaga kakayanin. Pero susubukan pa din naman namin kung kakayanin talaga kasi iba pa rin naman talaga kapag ang kasama mo sa paglalaro ng badminton ay yung mga kaibigan or mga classmates mo. Tapos ang isa pang inaalala ko, bibilan ko si Atina ng badminton set para makapaglaro kaming dalawa. Pero ang problema, hindi nga pala pwede sa akin yung badminton. Nakalimutan ko na naman na mukha lang talagang malakas tong katawan ko, pero may mga kapansanan na nga pala ako. Baka mainis lang si Atina kapag ako ang kalaro niya, kaya naman bahala na nga lang sa mga susunod na araw kung ano yung magiging desisyon ni Daddy, kung bibilan na lang ba namin siya or enroll na lang namin siya. By the way, pagkatapos ko nga palang maglaba, magpack ng mga sabon, tapos nagsaing ako, pero ang ending hindi pala kami kakain sa bahay kasi si Daddy nag-aya, nakain daw kami sa labas. Actually, nung nakaraan pa talaga kami nagkikrave ni Daddy sa KFC, kaya naman ito at si Daddy nung nagkapera, inaya kami na kumain na kami dito sa KFC. Dito lang naman tumalapit sa amin dahil nga dalawa yung mall sa amin dito, pero yung isang mall na dinaanan namin wala pa siyang ganong fast food. Dito kami sa may Sabarte Mall tatawid. Doon lang kami dumaan sa isang mall na yon, sa Kai Mall, kasi nga ang tagos noon dito na sa may Sabarte Mall paglabas ng kabilang entrance. Tapos pagpasok namin ng Sabarte Mall, lobas ulit kami sa kabila naman para nga makapunta dito sa may KFC. Nabenta kasi ni Daddy yung luma niyang keyboard na ginagamit niya pang trabaho kasi nga meron naman na siyang bago. Kaya niya talaga binenta yon para meron siyang pambiling bag doon sa bago niyang keyboard. Kasi nga hindi pwedeng walang bag yung keyboard na bago niya kasi nga kailangan niyang ingatan yun kasi pag di niya iningatan yun wala na siyang gagamitin sa trabaho. Pero dahil sobra naman daw yung pinagbentahan niya nung luma niyang keyboard, ito nga't ililibre niya na lang kami ni Atina dito sa KFC. Order lang naman kami ni Daddy ng tig-isang tig 2 piece namin, tapos si Atina naman 2 teriyaki chicken yung in-order niya kasi nga baka mabitin daw siya. Ayun lang talaga yung pinunta namin dito ang kumain. Pagkatapos naman namin kumain, bumalik nga kami doon sa may Sabarte Mall para nga bumili naman ng hopya dito sa may Baker's Fair. Day off kasi nung araw na to ng mami ni Daddy, tapos hindi na namin siya naaya kumain sa KFC, kaya ang ginawa na lang namin, bumili na lang kami dito ng hopya para may pasalubong kami sa kanya. Nisip kasi namin na baka nagpapahinga or tulog pa yung mami ni Daddy, kaya hindi na namin pinuntahan sa bahay niya para katukin at ayain niyang kumain sa labas. Pag ganun kasi mga mami, sinahayaan na talaga namin makapagpahinga yung mami ni Daddy kasi nga Monday to Friday meron talagang trabaho yon. Nung pag-uwi namin mga mamis galing kumain sa labas, nagpahinga lang ako hanggang tuluyan akong nakatulog. Kaya ito pagising ko, sakto dumating naman na yung mga in-order ko online. Umorder ako ng mga plastic bag na itim kasi alam nyo naman, yung pinaglalagyan ko ng mga wipes, ng mga tissue na pinagamitan ko ng paglinis sa bituka ko. Naubos na kasi yung stocks ko niyan kaya kailangan ko nang bumili. Buti nga yan yung pinakamura sa lahat
lahat ng pinabibili ko na mga kailangan ko sa panlinis ng bituka ko. Ko namang binuksan na yung in-order kong colostomy. Wala na kasi talaga akong colostomy mga mamis. Tignan nyo, o diba? Etong nakikita nyo isang naka-plastic, maliit yan, parang pambata. Free lang kasi yan. Tapos ito namang tatlo na to, hindi ko talaga ginagamit to mga mamis. Ginagamit ko lang to kapag in case of emergency na wala na talaga kaming pambili. Alam nyo mga mamis, marami pa talaga yan. Yan yung binigay sa akin galing ibang bansa. Pero tinitipid-tipid ko talaga yan kasi alam ko naman na hindi laging meron kaming pambili. Wala na rin talaga akong mga tissue, pati wipes. Pero inuna ko talaga muna kung ano yung pinakamahal at yung pinakamahalaga. Yung mga natitirang wipes ko naman, naabot pa yan pa isang linggo. Yung mga tissue naman, 2 linggo pa yan. Ito nga't malapit na rin palang maubos yung mga adhesive spray ko. Pero kapag naubos yan, hindi nyo na ako makikitang gagamit yan kasi binigay lang naman talaga sa akin yan mga mamis kasama nga nung colostomy bag. Meron din naman ganyan dito sa Pilipinas na adhesive spray para sa colostomy bag. Yun nga lang ibang brand, tsaka hindi rin ako bibili kasi mas mahal pa siya sa colostomy bag. Kapag naubos na yung adhesive spray na yon, back to normal na naman si Ma'am Shipanay nyo. Titisin ko na naman yung sakit sa tuwing magtatanggal ako ng colostomy bag dito na nakadikit sa tiyan ko. Pero hindi naman sobrang sakit mga mamis, kayang-kaya naman ni Ma'am Shipanay nyo. Yun nga lang talaga kapag bata ang ganito, dapat talaga may mga ganun kasi hindi nila kakayanin yung sakit. Mahirap na nga sila na nakalabas yung bituka nila, masakit pa kapag tatanggalin yung nakadikit sa tiyan nila. At dahil natapos na nga ako sa task ko ngayong araw at wala na akong gagawin, syempre hindi pwedeng kalimutan ang maghilamos. Ilalagay ko yung link sa comment section sa baba.